Prof, bago po natin puntahan yung mga merits, yung mga nangyari doon sa actual trial, tanungin ko lamang po muna kayo pagdating doon sa optics. Kasi alam natin last week, this week pa lang pala yun, nagpakita si Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado, pero very, very brief lang yung kanyang naging statement at hindi rin naman siya nag-attend ng mismong trial. Ano yung mensahe na naiparating nito doon sa mga nanonood? Bilang isang nag-aaral ng optics, ang politika ng optics, kapangyarihan ng mga images at mga narratives, alam mo, humahabi kasi sila ng isang kwento na si Sara Duterte ay isang biktima. Isang magandang halimbawa na binibiktima at pinag-iinitan lamang ng Estado. Makikita mo naman yan sa simula pa lang, sa opening remarks pa lang ni Sheila Season, pinakita na ibinoto siya ng 32 million at ang layunin lamang dito ay ang pagtatangka na i-unseat siya. Yun yung naratibo na siya ay biktima. At kita mo naman dyan sa picture na pinapakita niyo, magkakulay pa kami ng t-shirt, di ba? Tingnan mo. Ang ganda-ganda niya, di ba? Parang bago, pumayak yata, di ba? Ang ganda ng buhok. So, meron siya, nire-rework niya ang sarili niya. He is really reinventing herself. And then he came back just to give a statement that he's a victim, that he's bludgeoned, that is bloodied but unbowed. So, yan ang magiging kwento nila. At gusto nila nakalimutan natin na siya ay na-impeach ng House. Gusto nilang kalimutan na siya ay pinaparatangan ngayon na siya ay kumupit ng malaking pera. Hindi niya ginastos ng maayos ang confidential fund at siya ay sumuhol pa, sinuhulan niya pa ang mga DepEd officials at siya ay nagkamal ng mga hindi maipaliwanag na yaman. At higit sa lahat ay siya yung talagang kita-kita natin na nagbanta sa buhay ng Pangulo. So, yun yung narrative na gusto nilang ilihis na papunta doon sa Sam na siya biktima, gusto lamang siyang tanggalin sa posisyon. At lalo pa, kaya nga siya tumakbo ng maaga pa lang, malayo pa ng 2020, diniklara niya tatakbo siya. Para meron ng predicate na kaya lang naman ako ginaganyan dahil ayaw kong patakbuhin. 'Di ba? So, sinasabi na yan ng kapatid niya sa 'di ba sa statement ni Baste na ayaw lang siya patakbuhin.